Sumbong mo, aksyon agad. Di ba? Sumbong mo, aksyon agad. Anyway, sir, good morning to our newly installed Chief PNP, Police General Nicolas D. Torre III. Sir, we have here our friends from the media, sir. So I know you are busy, sir, so we will start the ball rolling, sir. May we hear from Mr. Mark Gabriel, throw the first question, sir. Yes, sir, good morning, and unang-una, congratulations. Chief, kasama sa program mo yung 3 pillars of leadership at kasama rin yung 3-minute response. Sir, ang tanong, paano to i-implement at saan yung mga lugar na prioridad tong ipatupad? Essentially, the whole country is a priority. We are going to implement it nationwide at ready naman ang infrastructure. At ang kailangan lang naman natin nakikita ko ay yung leadership intervention. So I'm going to really make sure that ang mga katuwang natin sa taas, and most especially yung mid-level supervisors, I'll make sure that they know their roles and they are actually playing their roles to the hilt. Sir, may mga nabanggit ka ng mga priority, yung mga pangunahing lungsod. Ano initially yung mga pangunahing lungsod? No? Pangunahing lungsod, city centers, ang sinasabi natin, di ba? So the 3-minute response will really focus on the city centers, yung mga urban, kasi yung 3-minute response, ang essence kasi niyan is fast response, 24 hours a day. Ang city centers lang naman ang gising ng 24 oras eh. Natural, iba ang kultura sa city center, iba ang kultura sa mga rural areas. Ang rural areas, pagdating ng alas 7, alas 8, tulog na ang mga tao eh. So, iba ang responding kailangan yan, ibang serbisyong kanilang kailangan sa mga rural areas. So, obviously, pag rural areas ay nandun sa hating gabi ka na, ay hindi ka natatakbo na kawangwang, tulog ang mga tao eh. Pero syempre, kung sa city centers na mapag-uusapan, Eastwood, Cubao, Makati, hindi natutulog ang tao dyan. Kaya palaging dapat may wangwang na naririnig dyan, may blinker na nakikita sa mga kanto-kanto. Because we're going to, again, we'll study the possibility of deactivating those small PCPs at ilagay natin ang mga tao sa patrol car at lahat sila nakikinig sa radyo dahil ako ay maririnig nila sa radyo. And sa ngayon kasi we have the capability na pag magsalita ako dito sa radio rito dito where I stand right now, kaharap nyo. Pag binigyan ako ng isang radyo dyan, matatawagan natin Davao, Cebu, Iloilo, Zamboanga. So they will hear their chief PNP calling them on radio. So there's no reason for them to not to listen to their radios. Okay? Sir, kasama rin yung unity and moral sa alam natin, sir, may mga senior officers pa na naiwan at yung iba sa kanila naging candidate din sa pagka-chief PNP. How are you planning to deal with them, sir? We have already made our discussions regarding that matter. Lahat naman ng mga ganyan internal for them to also have their own time for their families. Kaya nang ginawa ko dati sa Quezon City, lalo na dito sa NCR, we'll try to see if the 8-hour duty is viable. Pero pag 8 hours lang ang duty nila, I'll make sure na walang pulis na nakaupo. Walang pulis na nakatingin sa kanyang cellphone at walang pulis na nagliliwaliw. Because while I will ask them to have 8 hours duty na very short, from 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, ang alas 10 ng gabi hanggang alas 6 uli ng umaga. I'll make sure that even in alas 4 na madaling araw, buhay na buhay and they are still working at 100%. So, shorter hours, pero we'll ask for quality. Ginawa ko na dati sa Quezon City and I intend to, again, do it and try to study it if it can be replicated in NCR and the major city centers, yung bang mga cities that never sleeps. Thank you, sir. May we hear now from Ma'am Leia Ilagan of UNTV. Morning, sir. Congratulations. Thank you. Sir, inutos din bukod sa utos ng Pangulo na police visibility, maramdaman ng taong bayan, inutos niya rin po yung paglaban sa illegal na droga. Bukod sa mga high-value target, kailangan din daw yung mga nasa street. Sir, paano po, ano magiging mandato mo sa mga police natin sa ground? Kasama sa metrics natin ang number of arrests.
Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Aresto. Kaya kanina sinabi ko, magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa husgado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko. Kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba, dahil sa paramihan, ay mang-aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan? Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service, iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mang-aasunto sa kanila. So, legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. Paramihan naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga pulis. Pag gumawa ang pulis ng trabaho niya, natural ho yan. Ang pulis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng pulis ay galit sa pulis. Kalahati ay masaya. Bakit? Sino naman ang masaya na pinusasan mo, dinala mo sa kulungan? Siyempre, ang mga partidos nun galit, maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka. Natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito, ha? Hindi yung mga binaril natin at hindi yung mga kung ano-anong mga pinagagagawa natin na hindi na makadepensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is aresto. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa husgado. Kumbinsin mo ang piskal. Ngayon, siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang aresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala ka sa NAPOLCOM, dinala ka sa PLEB, may kalalagyan ka rin. So, may check and balance ang ating mga sinasabi niyong abuso. Sir, alam natin na ang mga nakakakilala doon sa mga drug offenders, sa mga barangay, ay yung mga barangay official mismo. Malaki ang papel ng BADAC. Sir, Yes. Makikipagtulungan pa rin ba ang PNP? Dire-diretso ba ito sa Yes, wala naman silang magawa na, wala naman kaming magawa na, kundi talagang natural course of things, makipag-alyansa ka sa mga barangay, makikipag-tie up ka, bibisita ka dyan sa barangay. Kasi paano ka makapanghuli kung wala ka namang alam? Papasok ka lang dyan, tapos randomly manghuli ka dyan. Hindi tatagal ang karir mo sa PNP. Either matatanggal ka, or masususpindi ka, or talagang wala kang ma-accomplish kasi wala kang base data, which tama ang source, ang sabi niyo, Ma'am Leia, na magagaling sa mga barangay. Thank you, ma'am. May we hear from Ma'am Third Ann Malonzo of Sunstar. Sir, good morning po. Congratulations again. Sir, naging mas matunog po yung pangalan nyo itong mga nakaraang buwan dahil dun sa mga high-value arrests na kayo po ang nag-lead. Ano pong, under your watch, sir, ano po yung magiging strategy ng PNP sa pag-aresto pa ng mga wanted criminals? Meron tayong dating Bucor Director, Bantag, and dun sa human trafficking pa, sir. Ano pong magiging strategy ng PNP under your watch? All out naman tayo dyan sa ating operations against wanted persons. Talagang tuloy-tuloy tayo dyan at matter of time before we get them. We'll re-examine the base data that we have, kung ano ang mga alam na natin about sa kanila, at tututukan natin yan. We are really very committed to ensure that these people hiding from the law will be brought to justice at talagang ibabalik natin sila within the bounds of the law. Sir, sa internal cleansing naman, sir, paano nyo po lalabanan yung mga tiwaling pulis sa inyong pamumuno? Yun lang po. Thank you po. Nandiyan naman ang internal disciplinary mechanisms. We just would like ang ating mga kababayan, kung may nakikita kayong mga hindi tama na ginagawa ng ating mga pulis, andyan ang Internal Affairs Service. We are going to strengthen at talagang ifo-focus ko ang Internal Affairs Service sa investigation and prosecution. Investigation and prosecution talaga, so that when they find probable cause
when they find enough evidence for sa pre-charge investigation to elevate the case to summary hearing, ay dadalhin namin sa NAPOLCOM at doon namin ito try sa NAPOLCOM. So, we'll make sure that everything, professional standards basically ang pagtingin ko dyan. So, may regulasyon tayo on how things are to be done and may regulasyon tayo on how things are supposed to be. So, any deviation from those standards and regulations, especially dun sa ating 2016-002 na regulasyones, we will deal with it accordingly and in accordance to the books. In accordance to the books. Thank you, sir. May we hear now from Sir Manny Tupas from Philippine Star. Hi, sir. Good morning. Congrats po. Just to add on dun sa question ni Third, regarding dun sa mga may warrants of arrest, we all know na yung ICC, apart from former President Duterte, may mga balita na meron silang, mag-i-issue sila ng mga susunod pa. And we all know na one of those na napapabalita is yung former chief ng PNP, now Senator Bato. Just in case na eventually magkaroon ng ganun, how do you plan to go about it? We'll just cross the bridge when we're there. Kasi ang hirap ng pangunahan nun na pag may darating na ganito, may darating na ganun, paano pag wala? Di parang napakahirap naman nun. But obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ang ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganun, ganun din ang ating gagawin. So, hindi nga lang siya talaga proper na parang i-discuss mo na kagad at the moment. Nakita niyo naman siguro. You know what I mean? It's really something that is something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make decisions as it comes. Tapos sir, pangalawa lang sir, how do you, yung mga erring police officer, alam natin in the past yung merong, halimbawa, yung mga nahuhuling natutulog or may ginawang natutulog sa duty or may mga nagawang pagkakamali. Ano yung stand nyo sa yung public humiliation of police officers? Gagawin nyo ba yun under your term? Yung magsusurprise inspection kayo tapos papahiyain nyo with the cameras? I don't think that's a very effective strategy. I don't believe that, tao pa rin mga yan. Ang kasalanan niya naman, hindi naman death sentence yan eh. Pero eto, sisigurado ko sa inyo behind closed doors, talagang makakarinig siya at makikita niya kung anong disiplina na ating sinasabi. No, it will be on our, kasi internal, kaya nga tawag internal disciplinary machinery. Wala namang sinasabing public disciplinary, walang ganon. So it's all about internal mechanisms, internal controls, and internal procedures. So, yan, we'll deal with that accordingly. Yung sa Quezon City, no, ako ang district director dyan, senior na namin ang duty hours 8 hours. Ganon din ang gagawin ko ngayon dito sa Metro Manila, na shortened ang duty hours, obviously, kukunti ang mga tao, pero yan, lahat ng makikita nyo gising. Kaya, mortal sin sa aking programa noon, na matutulog ka. Dahil 8 oras ka na nga lang nagtatrabaho, tutulugan mo pa. Pag ginawa mo yan, gagawin kong balik sa 12. Sige, balik sa 12, aside sa masususpindi ka. Tingnan natin kung gusto mo nga yun. So, there are systems that are embraced by our people. Gusto nila naman. At we have, this is, kaya nga, teamwork ang tawag nito eh. Bawat isa ay may kanya-kanyang role, and I just would like to believe at na gusto ko rin I would like to believe na ang aking mga tao naman when they embrace the system, which I think will be very very justified, equitable, at para just din sa kanila, they will embrace it and they will give it their all. Kaya kasi yun naman ang gusto natin na ang mga pulis natin talagang ibigay ang lahat ng kanilang buhay at lakas sa serbisyong ito. Thank you, sir. May we hear from Mr. Michael Deliso of ABS-CBN, sir? Hello. Hi, sir. Balikan ko lang, sir, yung sinabi nyo na magkakaroon ng metric ulit na paramihan ng pag-aresto. Paano po natin matitiyak na mapoprotektahan po yung human rights? Hindi po kasi porke ay buhay yung tao, masisigurado na natin na walang paglabag sa human rights. So paano po natin masisiguro po na andyan pa rin po yung human rights ng mga accused po? Well, obviously, buhay ang tao. Kukuha ng abogado yan. Alam nila kung paano depensa ng sarili na sa human rights in terms of their human rights. At yun nga sinasabi ko, na ang ating Internal Affairs Service will always be open sa mga reklamo ng ganyan, paglabag, pag-abuso, yung mga pagmamalabis sa tungkulin. Natural yun na huhulihin ka
kung ikaw ay nakita ng pulis na meron kang, may nakitang basehan ng pulis ng pag-aresto. Andyan eh. Andyan. May rule sa warrantless arrest. When you are doing a crime, when a crime has been committed, or a crime has just been committed at may feeling ng pulis ay may probable cause siya, huhulihin ka niya. Eh natural, wala namang umaamin ng kriminal. Di ba? So, sasabihin nila, hindi, walang probable cause ang pulis. Hindi na natin pag-awayan sa kalsada yan. Pag-awayan natin sa loob ng internal disciplinary machinery, magreklamo ka sa IAS, papakinggan namin ang inyong mga hinaing. Iimbestigahan namin ang inyong sinasabing pagmamalabis o paglabag sa inyong karapatang pantao, and you can choose the forum where we will bring it. We can bring it to the pleb. We can bring it to the NAPOLCOM. Kasi ang NAPOLCOM talagang katuwang at kapartner natin yan. Andyan si Attorney Ralph Calinisan, na katuwang natin na maghuhusga kung nagmalabis ang pulis o hindi. Dadalhin namin siya kay Attorney Ralph Calinisan, at si Attorney Ralph Calinisan ang magsisintensya sa kanya. Sir, isa pa po, you are highly regarded po sa pag-aresto po sa mga high-profile cases. Meron pa po tayong isa, yung sa warrant of arrest na inisyu ng Pampanga Court over human trafficking doon kila Cassandra Ong and Harry Roque. What's your mandate on this? And ano po yung mensahe niyo sa kanila? Aba, over 51 na kami. May 49 pa. Kaya medyo mahaba pang labanan to, mahaba pang trabaho pa. As of yesterday, nung isang araw, 2 weeks ago, nakuha natin yung isa, pangalawa, nakuha natin yung pangalawa, 2 days ago. Kaya 2 over 51, may 49 pang natitira. So I just really, I would like to say na this is a case, a valid case, pending before our courts. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your arguments regarding your case. So I think it is but prudent for the other accused to just surrender themselves. May 2-3 kaso kasi ito eh. Ang iba naman is available naman eh. So just surrender yourself to the court, come to the jurisdiction, post bail so that you can prepare for your defense. Ngayon, sa mga talagang yung sa human trafficking na warrant, di pasensya kayo, talagang no bail recommended yan dahil napakabigat ng kaso na yan. Hindi yan ordinaryo na parang 1 o 2 lang ang naging biktima dyan at hindi lang kung ano-anong mga kaso-kaso yan. It is a very serious problem. It is a very serious case that they have committed, and it was already established by the prosecution service that a probable cause is sufficient, so that information will be filed on them in the proper court, and the court was convinced of the information. That's why they issued the warrant of arrest. Sir, singit ko lang po, kumusta po yung plano na makipag-coordinate tayo sa Interpol on Harry Roque po? Standard naman yun. This is a whole government approach. The DFA is canceling his passport and the other accused so that they will not be able to travel freely at sila ay maibalik dito sa bansa. So, Interpol is just one of the many mechanisms that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito, sa repatriation niya rito sa Pilipinas. Thank you, sir. May we hear now from Mr. Jun Veneracion of GMA7, sir. Chief, congratulations. Unang-una po, doon po sa 3-minute response time ninyo, ano po magiging policy nyo in dealing with commanders who will fail to comply with that policy, yung 3-minute response time? At in the same manner, ano rin naman po ang gagawin doon sa mga commander na magagawa ng maayos yung direktiba ninyo, Chief? Alam nyo, I come at I'm very, very lucky that I come in a time na napakarami ng mga qualified commanders. So, napakarami ng qualified commanders, ang mga nasa middle level natin ngayon, ang isang klase o isang batch na nagsasabay-sabay 300, 400. So I would like to tell my people to give your best because kung hindi nyo kayang gawin pag hindi nyo kayang gawin ang misyon, may papalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang misyon. So everybody should be in their toes because the standards will always be set by the Chief PNP. And I want them to be better than me. They should be better than me. They should be mas malakas sila kaysa sa akin, mas adept sila kaysa sa akin, mas active sila kaysa sa akin. That's why I want them to, especially the top echelons, the senior officers, the regional directors, and the provincial directors to actually directly engage with the media.
Kasi pag may isang problema sa isang region or sa isang probinsya at pagkatapos sa akin kukuha ng statement ang media, i-call out ko ang PD. Bakit akong hinahanap nito, ikaw nandyan? Anong ginagawa mo dyan? So solving ko ang problema mo, pero aalisin kita. Papalitan kita ng iba na hindi na makakarating sa akin ng problema because, it's just basically proper management. Otherwise, kung ang lahat ng problema ay centralized dito sa Krame, ay anong gamit ng mga mid-level at saka senior officers natin dyan sa field? Okay? So that's also the standing challenge for them. They have to make sure that they solve the problems within their area of responsibilities. Meron po ba yung 1 strike, 2 strike, 3 strike? We'll talk about it sa aking command group, sa mga policy makers natin dito sa Camp Crame. Together also with the NAPOLCOM, we'll consult the NAPOLCOM regarding those policies para sigurado natin that everything that we do will be done within the ambit of the law. Thank you, sir. May we hear now from Mr. Mark Macalalad of DCWP. Hi, sir. Good morning. Congratulations po. Sir, core pillar number 2, yung accountability and modernization. System, palakasin yung investigative tools. What needs to improve sa PNP? Do you plan to procure additional body camera since magkakaroon tayo ng metrics ng paramihan ng huli o kung hindi man body camera, ano po yung nakikita nyo na dapat maidagdag pa? Well, as of the moment, I'm very, very grateful sa legacy na iniwan ni General Marbil. Napakarami ng mga procurement na ginawa namin during his time at napakagaganda ng mga teknolohiya na ating ginagamit sa ngayon. So, first and foremost, before procuring new equipment, before spending on equipment, we will make sure that the current equipment that we have will be maximized to the fullest. No? Kaya andyan yung ating mga regional directors ngayon, bukas, at yan sa ating likuran, ang mga katuwang ko na mga directorial staff, especially the Director for Operations and the Director for Intelligence, who will make sure na si General Salvador sa Operations, si General Lopez sa Intelligence, we'll make sure that everything, all the infrastructure that we have will first be maximized. Andiyan ang body camera natin. We want 100% utilization of the body camera. We want to make sure that 100% ang utilization nito mga radios natin, ang communication equipment natin. Tapos, yung mga nandyan sa ground na mga equipment na owned by the local government will also be harnessed. Like sa maraming mga cities and jurisdictions, may mga CCTV, including the MMDA. So, kasama yan sa ating mga priority na matap muna bago tayo mag-procure ng panibagong mga equipment. Sinabi nyo kanina na target yung palakasin yung relationship ng police sa community. Ay, ang tao hindi dapat pagpasapasahan, PNP dapat yung sumbungan. Paano po yung plano nyo dito? Kasi several PNP chief na dumipas, lagi yung plano talagang ilapit yung community sa PNP. So what will be the difference this time? Well, at the outset, yung ating kasing sinasabi na metrics ng mga huli-huli na yan, natural yan na ang pinakagagawin ng pulis yan, even without them telling them, it goes without saying that they have to really closely coordinate with the barangays and the local government units para sa base data ng information kung sino ang mga loko-loko dyan sa community na dapat nilang i-intervene, sino ang mga dapat hulihin at ipakulong, or sino dyan ang mga dapat hulihin at dalhin sa rehabilitation. So, at yung sinasabi natin na ayoko silang pinagpasapasahan, I want that when somebody goes to the police station, lalabas siya na na-resolve ang kanyang problema. Okay? Kung yan ay hindi kayang resolusyonan ng police station, like nakita ng police, ay hindi ho namin problema yan kasi hindi ho concern ng police yan, ay DSWD ho yan. Ang gusto kong gawin ng police yan, sakay po kayo sa patrol car, dadali namin kayo sa DSWD, i-endorse po namin kayo doon sa DSWD. Ito po, DSWD po. Nandito na po tayo sa DSWD. Sir, ma'am, from DSWD, ini-endorse po namin sa inyo ang tao na ito at pakitulungan niyo po. Kasi ang tingin namin, ang kanyang kailangan, ang kanyang concern ay DSWD. Hindi namin sasabihin sa kanya na hindi ho namin trabaho yan. Pupunta po kayo doon sa ganitong ahensya. Hindi ho po pwede yan. Okay? Unless sasabihin ng tao, sige po, kaya na ho namin na pumunta doon at kami na hong bahala. Okay? Because not everything that goes into our doorstep sa PNP, sa mga police stations natin, ay talagang
nare-resolve or within the ambit ng Philippine National Police. Baka hindi misinform lang ang mga tao na pumunta ron, hindi naman pala talaga trabaho ng police, kundi some other agencies. In that case, ang kailangan gawin ng police, ang police mismo ang maghahati doon sa ating kliyente, doon sa ahensya na makakatulong sa kanya. So, hindi natin siya pinagpasapasahan na punta kayo rito sa ganito, punta tayo sa ganito. In the same manner na ganito ha, ito, sasabihin ko na agad, liwanagin natin, alam po nanonood yung mga lower units natin. May nag-report sa inyo sa isang istasyon at nangyari sa jurisdiction ng kabilang istasyon. Eh, wag na wag niyong gawin, mga kasama sa PNP. Wag na wag niyong gawin, ay, Station 14 po yan. Station 12 po kami. Punta po kayo sa Station 14. Pag may gumawa sa inyong pulis yan, text nyo ang crack. Yung i-report nyo sa 911, gamitin mo na natin yung 911. Lalagyan namin ng option niya na for other kinds of reports, press this. Kukunin namin yan, alamin namin kung sinong pulis na yan, i-retrain natin, asuntuhin pa natin kung nakakita namin kapabayaang malaki. Kasi ang dapat gawin, kung ikaw, ay, Station 12 po ito, area po ng Station 14 yan. Sandali po, sakay po kayo sa patrol car, ihatid namin kayo doon. Yun ang gusto kong gawin nila. Never na yung pasapasahan, punta ho kayo doon, bahala na si Magellan. Hindi pwede yun. Okay? Thank you, sir. Same goes with yung mga boundaries kasi di ba may mga boundaries sa cities. Totoo po yun, Chief, kadalasan nangyayari na pag may nagsumbong talaga na napapasa. So same goes with the boundaries. It goes with everybody from substations to police stations, to cities, to probinsya, to municipalities. It goes without saying na lahat sila ay dapat oras na may lumapit sa kanila, hindi nila bibitawan unless na merong tamang resolusyon na ibinigay ang pulis doon sa problemang yon. Okay? Thank you, sir. May we hear now from Sir Patrick De Jesus of PTB4. Chief, good morning po and congratulations po. Baka lang po, sir, may mensahe kayo doon sa mga bashers po sa inyo pong pagkakatalaga bilang PNP chief. At sinasabi nga raw po nila, ay ito raw po ay part of reward sa inyo. You know, this is a free country. Kaya nga, yung mga bashers natin, natural yan. They are welcome to voice out their opinions, air their criticisms. Walang problema yan. Tanggap natin yan at tayo natutuwa na may feedback tayong nakukuha sa ating mga kababayan. Isa lang naman ang reminder dyan, just like goes for everybody, it goes to you and me, na we have to do it within the ambit of the law, within the bounds of the law. And sa amin dito, dagdag pa sa mga pulis lalo, we have to do everything within the bounds of decency. Okay? We have to do everything within the bounds of decency. Siguro, Chief, ano yung gagawin ninyo or ano yung papakita ninyo para mabago yung komento sa inyo ng mga tao pong ito? Wala naman tayo kasing control sa kung anong sasabihin nila sa atin. Always, sabi ko nga, ang pulis, di ba, pag magtrabaho tayo, 50% ng, parang judge din eh. May mga judges akong kaibigan na nakakausap eh. 50%, most of the time, 50% of the client is always not happy with the outcome. Kasi sino nga naman ang maging happy dyan? Isinintensya mo ng kamatayan yung tao, alam nga namang matuwa pa sa iyo yan. Di ba? So, lahat yan. Pero ang sa atin yan, kahit hindi sila natutuwa, dapat matanggap nila na ito ay kailangan at ang pulis ay tama ang ginagawa. Ngayon, kung despite all that, they will still criticize us, wala namang problema. They are always welcome to get their redress from other agencies. Kasi ang pulis naman, hindi naman and all be all yan. Hindi naman absolute ang power niyan. Napakarami ng disciplinary machineries na nag-exercise ng oversight functions sa PNP. Chief, panghuli na lang po, mayroon pang appointment ban dahil sa election period. Pero kapag natapos po yun, mag-expect po ba tayo ng reshuffle po, malawakang reshuffle po? Lalo sa command group. Well, you know, yun nga sabi ko eh, everything, all the appointments that we are doing or will be doing will be merit-based. Kasi kailangan talaga, wala nang yung pabor-pabor, yung mga ganon. We have to be merit-based. There's a reason for every appointment na i-appoint natin ang tao na to because he can bring something, he is bringing something into the table. Hindi yung dahil kaibigan lang natin siya, o dahil class ganito lang siya, or dahil ganito lang dito siya nanggaling, ay hindi ganon. So, on your question whether I'll do the reshuffle, may mga changes siguro. Ay, definite naman yan na may mga changes kasi may unang-una may mga magre-retire. Di ba? So, may mga
konting direction tayo, although we are still continuing on the direction left by General Marbil, may mga additional challenges na lumalabas dahil ito naman ay ibinigay ng ating presidente. May mga bagong direktiba, which makes it imperative for us to adjust accordingly. So, on the positioning ng tao, meron siguro, may mga konti, pero it's not anything na earth-shaking na parang kagila-gilalas na pagbabago. Walang ganon.